Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 100 at 101 sa manhwa series ng Solomax Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Sa lakas nga na naging palahaw nitong si Goguma ay umabot na rin ito sa labas na bahagi ng gusali. Eto namang si Teresa ay natanong etong si Alice kung nabanggit nitong binata sa kaniya kung saan siya patungo. Ngunit ayon naman kay Chun Yusong na malamang ay naroroon ito kung saan nagmula ang nasabing malakas na hangin. Ngunit bago pa man kumilos etong dakilang stalker ni Jinyuk ay agara na siyang pinahinto ni Alice na kumuha ng isang maliit na bato at inihagis sa kanilang harapan at agad na na-activate ang nakahandang patibong na naroroon. Pinuri naman siya nitong si Teresa at tulad nga daw ng inaasahan sa kasamahan nitong binata. Habang ayon pa nga sa kanya ay tila ba pamilyar sa kanya etong batang babae na di lamang niya maalala kung saan. Sa ibang dako naman ay kapwa nagising na rin etong wind spirit na tinatawag na Silphid, ang earth spirit na si Gnome, ang water spirit na si Andin at light spirit na si Wisp. Nabigla nga etong si Andin sa kakatuwang pagkilos ng fire spirit na si Salamander na agarang iminungkahi na kapagawin ang kanyang pagkilos buwat sa mayroon nga daw demonyo na nasa kanilang lokasyon na talagang hindi maunawaan itong kanyang mga kasamahan habang kanilang napuna etong nakakatakot na aura ni Goguma at nagpapamalas ng nakakatakot na ngiti katulad ng kanyang master. Ang kanyang pagkilos nga ay napapanood nitong sina Mo Yong-so ng Murim Clan at nagtataka kung papaano nagkaroon ng isang ancient dragon etong si Kang Jinyuk na ngayon nga ay nagsimula ng maglagay ng brand of tribulation sa 5 mga espiritu at agad na kinilala ng system ang kanyang tagumpay. Do'y nagsimula namang magpakita ng interes ang napakaraming grupo dahil sa nagawa nitong binata at lubos nga siyang nasisiyan sa lahat ng mga nangyayari kasabay ng pagpapasalamat kay Goguma dahil sa kanyang ginawa. Tinanggap nga niya ang tawag mula sa Murim Clan at nagpakilala itong matanda bilang si Mo Yong-so. At direktang nagbanta na hahayaan nga raw niyang mabuhay etong binata kung siyaya anib sa kanilang puwersa. Sapagkat kasalukuyan nga raw ay nagpadala na sila ng mga assassins upang siya ay paslangin. Ngunit wala namang paki sa kanya etong binata at agad na tinapos ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mayabang na matanda. Pagkatapos ay inatasan nga niya etong 5 elemento na isagawa ang kanyang ituturo sa kanila. Sapagkat kung hindi nila iyon maisasagawa ng maayos, ay tiyak na magiging putahe lamang sila para dito kay Goguma. Do'y sinagot nga rin niya ang tawag mula sa Empire at nagpakilala etong matandang lalaki na nangangalang Penimir mula sa Caladium Empire. Ayon pa nga kay Jinyuk na alam niya na mainteres sa kanya ang imperyo na mas mapapadali sa kanyang pakikipag-ugnayan sa matanda. Direkta ngang inilahad ni Penimir na nais nilang pumanig sa kanila etong binata at nakatitiyak silang magiging malaking tulong para sa kaniyang pag-akyat sa nasabing tore. Sinagot naman siya nitong ating pangunahing tauhan na pag-iisipan niya ang bagay na iyon kapalit ng isang kondisyon na lubos namang ipinagtaka nitong matanda. Samantalang ang ibang mga manlalarong naroroon ay lubos na nahihirapan sa pagsulong sa loob ng tore. Ayon pa nga sa mga ito, natiyak na aabutin pa sila ng ilang oras upang mapawalang bisa ang mga patibong na naroroon. Bagyang natitigilan etong si Maria buwat sa lahat ng mga nangyayari at kasalukuyang tanging etong si Jinyuk lamang ang susi upang kanilang mapagtagumpayang maklear etong nasabing palapag. Hanggang sa maya-maya ay nabigla siya sa mensaheng inilahad ng system kung saan binago nga nitong binata ang patakaran ng laro at isinaad na ang lahat ng mga manlalarong mamamatay mula sa mga patibong at mga halimaw sa loob ng labyrinth ay muling makakabalik ng ligtas sa hall. Sa mga sandaling naguguluhan ang lahat ay may isang manlalarong sinubukang paslangin nga ang kanyang sarili at kanilang napatunayan na tunay nga ang naging pahayag nitong si Jinyuk para sa kanila. Do'y bagyang nakampante na etong si Maria at ninanais niyang ipakilala sana siya nitong si Teresa sa binata. Ngunit kinestyon naman nitong si Nangong Shan ang naging di umano'y kahangalan ng kanyang mga kasamahan sapagkat nilalaman nga ng naturang mensahe na sa kanilang pagkamatay ay mawawala ang lahat ng mga pabuya na kanilang makukuha sa loob nitong labyrinth na isang malaking pakulo lamang di umano nitong si Jinyuk. Ngunit kapwa lamang kinestyon siya nitong iba pang mga manlalaro sapagkat hindi nga raw ito marunong magpasalamat at kung may sapat siyang kaalaman sa loob nito hinggil sa pasikot-sikot ng labyrinth. Dagdag pa nga ni Maria na ganun daw ba dapat ang kanyang payag para sa isang taong inililigtas ang kanilang buhay. Kung talagang nais nga daw niyang ipagmayabang ang kanyang kakayahan ay gawin na lamang niya ito ng mag-isa. At naiwang kine-question ang reaksyon ng kanyang mga kapwa manlalaro. Hanggang sa maya-maya ay palihim siyang kinontak nitong si Mo Yong-so at inatasan etong si Liao Wei na isagawa ang isang lihim na misyon
na napapaloob sa isang regalo mula sa matanda. Ang pagbabago nga ng patakaran sa naturang palapag ay nangyari dahil sa tulong nitong si Pennymear na lubos na ipinagpasalamat nitong binata. Do'y mayabang na nawika ni Jinhyuk na oras nga raw na anumang patibong o sa anumang panganib siya malalagay ay tiyak nga raw na magiging lamantian silang lima nitong si Goguma na ngayon nga ay ating masisilayan na takot na kumikilos batay sa naging kautusan ng bago nilang malademonyong Panginoong pinaglilingkuran. Pinuri nga niya itong lima hanggang sa maya-maya ay pinahinto niya ang mga ito buhat sa kakaibang presensya na kaniyang nadarama sa kanilang lokasyon mga master. Pagkatapos ay nilipat nga ang eksena at ipinakita sa atin ang nakaraan nitong mga manlalarong sina Cassie at Judelo na kapwa naging saksi sa kaindik-indik na kamatayang sinapit ng kanilang mga magulang mula sa mga kamay ng isang psychopathic killer. Subalit sa kabila ng naturang sitwasyon ay mas pinili nitong magkapatid na lumaban at kanilang magkasamang napaslang at naipagiganti ang kanilang mga magulang. Ngunit ang naturang pangyayari ay labis na nagmarka sa kanilang mga isipan na tuluyang humulma sa kanilang kasalukuyang estado. Ang mga ito nga ay kasalukuyang nasa daraanan nitong si Jinhyuk habang isinasaad ng system na kung matagumpay niyang magagawang makuha at maibigay ang kaligayahan na hinahangad nitong dalawa ay kaniyang magagawang makopya ang skill ng mga ito na tinatawag na all-sharing. Habang sa mga oras na iyon ay kapasabay ngang nagsagawa ng pagkilos etong magkapatid laban sa kanya. Agad namang kapwa naghanda na rin etong ating pangunahing tauhan upang lumaban, habang kanyang pinuri ang bilis at lakas ng kombinasyon nitong dalawa laban sa kanya. Literal na talentado nga daw ang mga ito. Subalit magkaganoon man, ay di hamak na mas nakakalamang pa rin siya sa kanilang bakbakan, na mas lalo lamang nagbigay ng masiding pananabik sa magkapatid na siya ay paslangin. Naganda nga ang mga ito upang pagsamahin ang kanilang mga sandata kasabay ng pagpapataas ng lakas ng atake ng 200%. Nakangiti nga nilang nawika na nais nilang patamaan etong binata maski isang beses lamang, lalo na tila daw iba ang halimuyak ng klase ng dugo mayroon etong si Jinhyuk kumpara sa iba. Habang sa kabila noon ay kakikitaan ng kawalan ng interes etong binata na lumaban at magsayang ng enerhiya para sa dalawa mga master. Sa kabilang dako naman ay makikitang pinupuri etong si Pennymear ng kanyang makasamahan buhat sa mukhang makukumbinsi na talaga nila etong si Jinhyuk na maging kaalyansa ng kanilang imperyo. Samantalang etong si Mo Yong-so naman na kapwa naroroon din ay hindi masikmurang masilaya na nagsasaya ang mga ito at sinisisi ang kanyang sarili buhat sa naging padalos-dalos niyang pagpapasya nang dahil lamang sa nakita niya ang Ancient Dragon na nasa pangangalaga ng ating pangunahing tauhan. Hanggang sa maya-maya ay may isang misteryosong nilalang ang nagpakita sa likurang bahagi ng matanda at iyon ay ang leader ng Ghostly Blood. Ayon pa nga dito, ay lubos niyang di inaasahan na lalapit sa kanilang grupo etong matanda at natanong kung sino ang nais niyang patahimikin sa kasalukuyan. Eto nga raw ba ay ang individual na nangangalang Kang Jinhyuk na pinag-uusapan ng lahat ng mga miyembro ng Empire? Ngunit agad namang isinaad nitong matanda na hindi ang binata ang nais niyang idispatcha. Bagkus ang mga taong malalapit sa ating pangunahing tauhan ang kanilang araw dapat burain sa mundong ito. Buhat sa nakakairita na ang mga pangingialam nilang isinasagawa para sa kanilang mga inihandang plano laban sa binata. Sinagot naman siya nitong misteryosong individual na wala siyang pake maging sino man ang mga ito. Subalit dahil ang kanilang lihim na misyon ay may tuturing na isang paglabag sa mga patakaran ng Tore, ay nagpaalala ito na magiging malaki ang kabayaran na kanyang hihingin mula kay Mo Yong-so. Agara namang nagpakita ng hindi magandang titig etong matanda na ayon naman sa kanyang kausap na kanya lamang ito nabanggit kaya huwag nga daw sana siyang magalit pa. Habang pasimpleng nilait naman siya nitong si Mo Yong-so. Nawika nga nito na kung mahihikayat ng Empire na maging kanilang kaanib etong binata ay tiyak na malilintikan siya kung kahit mas mainam ng araw na kaniya na lamang etong paslangin. Habang sa kabilang banda naman ay patuloy lamang ang labanang nagaganap sa pagitan nitong si Jinhyuk at ng magkapatid na sina Cassie at Judelo na mas lalo nga lamang naging mararahas ang mga napakalakas nilang pag-atake. Ngunit ginamit naman nitong ating pangunahing tauhan ang skill na Demon King Step at Soul Blood Sucking na agad dumigop ng lakas ng dalawa sa bawat pinsalang kanilang natatanggap. Nagtataka nga etong magkapatid buhat sa iyon pa lamang ang unang beses na kanilang maranasan ang ganoong bagay habang muli silang nakatanggap ng malalakas na sapak mula sa binata na nagpatalsik sa kanila papalayo sa kaniya. Naguguluhan nga etong si Jinhyuk buhat sa papaano nga raw niya magagawang makumbinsi etong dalawang sadista sapagkat nais talaga niyang makopya ang skill na all-sharing. Habang etong magkapatid naman
ay kumbinsido na sa ngayon na lubang napakalakas ng individual na nasa kanilang harapan. At sa mga oras na nagpasya na nga itong binata na paslangin na lamang itong dalawa sapagkat wala na siyang iba pang maisip na paraan, ay labis siyang nabigla na ang mga ito ay lumod sa kanyang paanang bahagi. Paliwanag nga na magkapatid na kanila di umanong napagtanto na wala na silang laban kontra sa kanya. At kung hindi nila magagawang paslangin ang taong nagtataglay ng kakaibang halimuyak ng dugo, ay nanaisin na lamang nilang maging bahagi ng kanyang pamilya. Nang sa gayon ay mapapalapit sila sa ating pangunahing tauhan, na ngayon nga ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Agaran naman niyang inactivate ang brand of tribulation at tinatakan etong dalawang baliw na naging hudyat ng tagumpay niyang makopyang skill na all sharing. Habang patuloy na hindi makapaniwala na mareresolba ang lahat ng mga ito sa ganong klaseng kaparaanan. Agad nga ang mga ito ay parang unggoy na nakakapit sa katawan ng binata at magkasamang nawika na mula nga daw sa ngayon ay pamilya na sila kasabay ng paggagat ng mga ito sa pisngi ng naiinis na si Kang Jin-hyuk. Eto namang si Alice ay patuloy na naglalakad at na-question nga nitong si Chun Yu-sung. Ngunit wala ngang ideya etong nasabing vampira na nagpainit sa tambucho nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan. Ngunit binigyang diin naman ni Alice na bagamat hindi niya alam kung nasaan sa kasalukuyan etong binata, ay nakatitiyak naman siyang doon ang direksyong kinaroroonan niya sa ngayon. Buhat sa kanyang nadarama ang mana ni Jin-hyuk patungo sa isang pasilyo. Nakangitingan niyang nasambit at itinuro na doon ang lokasyon na dapat nilang tahakin. Subalit isang boses naman ang pumukaw sa kanilang atensyon kasabay ng paglalabasan ng tila ba mga assassin sa kanilang paligid. Gayon din ay may nagbanta nga sa kanila na hindi niya hahayaang makaalis pa ng buhay silang tatlo. At ang tao palang iyon ay walang iba kundi si Yunho na unang kinontak nitong matandang si Mo Yong-so. Agara naman naghanda etong sina Teresa sa pakikipaglaban. Habang kapwa naman nababahala na etong babaeng vampira na si Alice hinggil sa posibilidad ng panganib na kanilang kaharapin sa kasalukuyan mga master.